Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Isang magandang Martes mga kamanggagawa, at dahil Martes na naman, isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio ang ating pagsasaluhan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Carla San Diego Malaban. Ako pa rin po, Team Laderas. Kasama niyo kami ngayong umaga upang talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Shoutout po muna natin ang ating mga kamanggagawang nakikinig sa Armed Forces Radio Channel, DWWD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanunood at nakatutok via our live streams. Diyan lang yan sa AFP Radio DWWD and Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, magandang umaga mga kamanggagawa. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghahatid natin ng mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa labor and employment. Nasa unang linggo na tayo ng Oktubre, no? So, last quarter na. Yes, last quarter na. Malapit na ang Pasko. At pare-parehas tayo may inaantay. Yan. So, bago tayo dumako dyan sa ating mga balita, Sir Team, syempre,
special din ang araw na to dahil gusto lang natin ipaabot ang ating taus-pusong pagbati sa ating iginagalang na kalihim, Secretary Bienvenido E. Laguesma. Dahil ipinagdiriwang niya ngayong araw mismo, October 3, ang kanyang kaarawan. Kaya happy birthday po, Secretary Happy Benny. birthday, Sir. Pagbati po yan mula sa amin dito sa IPS at sa DOLE sa AFP Radio. Ayan. Alam mo, Sir Tim, isa dun sa mga nabanggit na lang natin na birthday ngayon ni Sec Benny. Isa sa mga layunin ni Sec Benny nung nag-assume siya as secretary ng DOLE, ay yung pagsiguro na mas palakasin natin yung paghahatid natin ng serbisyo at mga programa doon sa ating mga kanayunan o doon sa ating mga probinsya, ganyan, sa rural communities natin. At syempre, katuwang natin dyan yung ating mga DOLE Regional Offices. Ayan. Kaya naman, bago tayo dumako doon sa ating panayam, atin munang dumako muna tayo sa ating mga magagandang balita mula sa rehiyon. Dito sa Good News muna tayo. Pangulong Marcos, Secretary Laguesma, nanguna sa tupad payout sa mahigit 2,000 na benepisyaryo sa Coxio. Layunin ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair na gayahin ni Lalawigan upang mapabilis ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa pinakamalayong sulok ng bansa. Isa lamang ito sa ilang mga flagship programs at proyektong inilunsad sa ilalim ng All-Inclusive Bagong Pilipinas Brand of Governance at Leadership Campaign na nagtatampok sa katapatan ng kasalukuyang administrasyon tungo sa pagkamit ng komprehensibong reforma sa polisiya at ganap na pagbawi ng ekonomiya. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido E. Laguesma ang pagbibigay ng sweldo na umabot ng higit 8 milyon sa mahigit 2,000 na benepisyaryo ng tupad mula sa ikatlo, ika-4 at ika-5 distrito ng Camarines Sur. Ito ay dinaos na sabay-sabay sa pambansang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ginanap sa Camarines Sur Polytechnic College's Auditorium sa bayan ng Nabua noong ika-3 ng Setyembre. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng bahagyang halaga na 1,825 pesos para sa 5 araw na pagtatrabaho. Binigyan din sila ng personal protective equipment, GSIS insurance at iba pang mga supply. Bukod dito, makakatanggap din sila ng 1,825 naman sa susunod na linggo matapos magtrabaho ng 5 araw para makumpleto ang 10 araw na work program na aabot sa 3,650 pesos. Ayan. Ang nasabing payout ay ginawa on-site at sabay-sabay sa iba pang mga itinalagang lokasyon. Tinipon sa nasabing aktibidad ang iba't ibang programa at serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pambansang pamahalaan sa isang lugar, kabilang ang paghahatid ng ilang programa at tulong ng pamahalaan. Kasama ni Pangulong Marcos Jr. at Labor Secretary Laguesma, si Attorney Benjo Santo M. Benavides, Undersecretary for Workers' Welfare and Protection Foster, Maria Zenaida Angara Capita, Regional Director ng DOLE People, Imelda Romanillos, Assistant Regional Director, Maria Ella Verano, DOLE Camarines Sur Provincial Head, at mga iba pang kawani ng DOLE Camarines Sur Provincial Office. Samantala, ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay mayroong 75 na mga programs at services mula sa 29 na ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang mga serbisyong panglipunan, mga serbisyong pangkabuhayan at pang-edukasyon, at iba pang mga regulatory functions. Target nitong mabigyang serbisyo ang nasa 120,000 residente ng lalawigan ng Camarines Sur. Nagsasagawa rin ng fair ang Kadiwa Caravan na nagtatampok naman ng mga locally produced farm goods mula sa lalawigan. Ang 4 na site ay nagtapos sa isang pasasalamat concert kung saan nagpakita ito ng mga lokal na banda at artista.
Good news naman tayo sa rehiyon ng Western Visayas. Bamboo craft at furniture makers tumanggap ng 1.8 milyong tulong mula sa DOLE. Nagpaabot kamakailan sa Department of Labor and Employment ng higit 1.8 million pesos na tulong pinansyal sa 63 benepisyaryong miyembro ng Bamboo Craft at Furniture Production Project ng Maasin Bamboo Association sa bayan ng Maasin, Iloilo. Dahil sa pagiging bamboo producing municipality ng lalawigan, ang kasaganaan ng kawayan ang naging pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga taga-Maasin na gumagawa ng mga produkto tulad ng bahay kubo, sawali, decorative materials, kitchen utensils at bamboo crafts sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang mabilis na takbo ng modernisasyon ay nagbukas ng iba pang mga oportunidad kung saan nailipat ang interes ng mga naghahanap ng trabaho. Bagamat ang makabagong teknolohiya ay naglulunsad ng mga bagong kalakaran sa merkado ng paggawa, nananatili ang potensyal ng industriya ng kawayan, gayon din ang kahusayan ng mga taga-Maasin, pati ang kanilang hilig sa paglikha ng mga produktong kawayan. Sa ideya ng paglikha ng mga trabaho para sa mga nasa marginalized sector at kasabay nito ang muling pagbuhay, pag-upgrade at pagpapanatili ng industriya ng kawayan, hiniling ng bayan ng Maasin sa pamumuno ni Mayor Francis Amboy ang tulong pinansyal sa DOLE Regional Office No. 6. Ito ay upang maitaguyod ang kabuhayan sa pamamagitan ng enhancement ng bamboo craft, bahay kubo at mga proyektong may kinalaman sa paggawa ng mga kasangkap. Positibo si DOLE Western Visayas Regional Director, Attorney Sixto Rodriguez Jr., na kilalang tagapagtaguyod sa pagsulong ng lokal ng kultura at mga produkto na magbibigay sa proyektong ito ng faborableng resulta. Ayon pa kay R.D. Rodriguez, sa pamamagitan ng potensyal ng mga produktong gawa sa kawayan, nakakatulong ang pamahalaan sa pagbibigay ng trabaho sa mga kababayan sa rehiyon. Sa tulong ng DOLE, ang mga benepisyaryo na karamihan ay karpintero, kababaihan, magulang ng mga child laborer at mga senior citizen ay bibigyan ng mga gamit sa pagkakarpintero para sa pagpapaganda ng kanilang mga proyekto. Ayon naman kay Mayor Amboy, layunin nilang makagawa ng mga may kalidad, matibay at presentableng mga produkto na hindi pahuhuli sa pamantayan ng international market. Ang mga kasangkapan na natanggap ng mga benepisyaryo mula sa DOLE ay malaking tulong sa pagpapanatili sa paggawa ng mataas na kalidad ng produkto, makalikha ng patuloy na pangkabuhayan at makatulong sa pagpapatuloy ng kanilang maituturing na pamana bilang bamboo product producing na bayan. Bilang co-partner, ang bayan ng Maasin ang mamamahala sa pagsubaybay at pagtatasa ng mga proyekto. Balita naman mula sa Mindanao. Mga benepisyaryo ng TUPAD nagtayo ng daycare facility sa North Cotabato. Katuwang ang 39th Infantry Battalion, 512th Engineering Construction Battalion ng Philippine Army, Kasilak Development Foundation Incorporated, ang Malabuan Elementary School at ang barangay ng lokal na pamahalaan ng Malabuan Makilala sa North Cotabato, naglagay ang Department of Labor and Employment Regional Office 12, North Cotabato Field Office ng isang palapag na daycare center para sa mga residente ng nasabing barangay. Sinimulan ng 39th Infantry Battalion ang paghahanap at pakikipag-ugnayan sa mga maaaring mag-sponsor upang maisakatuparan ang nasabing proyekto. Ang Kasilak Development Foundation Incorporated ang nag-sponsor ng mga building supplies habang ang 512th Engineering Construction Battalion naman ang nangasiwa sa pagtatayo ng istruktura.
Sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers Program, ipinagkaloob ng Dole Regional Office 12 ang karagdagang mga tauhan na gagawa para naman sa nasabing program. Yung mga manggagawa ng tupad ang natukoy mula sa iba't ibang vulnerable sector, kabilang ang mga rebel returnees na kilala sa lokal bilang mga masa, mga kabataan, mga estudyante, mga kababaihan at mga sa pamamagitan ni Senior Labor and Employment Officer Kenneth Paul Pakatang, ipinaabot ni Dole Soc-Sargen Regional Director Joel Gonzales ang pasasalamat sa inisyatibo ng 39th Infantry Battalion na maglagay ng isang daycare facility sa nasabing lugar. Binigyang diin ni R.D. Gonzales ang patuloy na suporta ng Dole sa pagbibigay ng tulong o interbensyon sa mga barangay na nabigyan ng clearance ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NCF-LTAC sa ilalim ng Executive Order 70 Series of 28. Ang bawat tubad beneficiary na nagtrabaho sa pagtatayo ng daycare facility ay tumanggap ng 7,360 pesos sa loob ng 20 araw na pagtatrabaho na umabot ng 368,000 pesos naman ang kabuang halaga ng naipasahod sa 50 mga tupad workers. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Para sa mga kamanggagawa nating nakamis ng ating episode ukol sa inaprubahang dagdag sahod sa Central Visayas Region, huwag kayong mag-alala dahil sampok natin ulit yan ngayong umaga. Tunghayan po natin ang naging panayam namin kay Dole Central Visayas Regional Director Lilia Esteliore ukol sa aumento sa sahod para sa mga kamanggagawa natin sa Region 7. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Sa oras na kami
Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ang Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Good news ulit, no? Hindi pa natatapos ang ating mga good news. Yes. So, dahil mga kamanggagawa namin dyan sa Central Visayas Region, inilabas kamakailan ng wage order number RO724 kung saan nakasaad ang panibagong wage rates ng ating mga kamanggagawang minimum wage earners dyan sa Central Visayas. Magkano nga ba ang aumento na yan? At kailan ba nito matatanggap ng ating mga kamanggagawa sa Region 7? Kasama po natin ngayong umaga para bigyan ng detalye ang usapin na yan, si Dole Central Visayas Regional Director Lilia A. Esteliore. Magandang umaga, RD Lilia! Magandang umaga, Sir Dave, Ma'am Carla, at sa lahat ng masuki at taga-subaybay sa ating Dole sa AFP Radio. Ayan, maraming salamat po, RD, sa pagtanggap po ng aming imbitasyon. Ayan, RD, tuloy-tuloy po tayo. Diretso na po tayo doon sa ating topic po for today, which is a very good news po, no, para sa ating mga kamanggagawa dyan sa Central Visayas. Noon pong nakaraang linggo, RD, ay naaprubahan po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pinakabagong aumento sa sahod dyan sa Central Visayas. Magkano po ba ang inaprubahan na karagdagan sa arawang sahod ng ating mga minimum wage earners sa Region 7? At kailan po kaya nila ito ma-expect na magiging epektibo, RD? Yes, Ma'am Carla, we're so proud dahil naaprubahan po natin unanimously, no? Yung dalawang representante sa manggagawa at saka dalawa sa mga namamahala at for sa government, yung director sa DTI, NEDA, and Dole, all of us are women, by the way, women empowerment. We unanimously approved 33 pesos a day. 33 pesos. Yes, and when we did the deliberation, pinag-aralan po namin yung poverty threshold, yung inflation rate, at saka consumer price index, at lahat-lahat ng issues po na nandoon sa petition and also as a result of our public hearing. RD Lilia, na kung mapapansin po ng ating mga kamanggagawa yung inilabas na wage order, meron pong mga pagkakaiba sa base po sa parang ang classification po, Class A, B, and C ng mga lugar dyan sa Central Visayas. Bakit po ba may pagkakaiba doon sa naapurbahang sahod at ano po ba yung mga probinsyang sakop ng A, B, and C, RD Lilia? Yes. Yung Class A, if you look at the areas covered, ito po yung expanded Metro Cebu, the cities of Tarcar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga, Talisay, and municipalities of Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla, San Fernando, or expanded Metro Cebu. Dito kasi na mga establishment ito, lahat ng the bulk of establishments are within this area. Kaya tinatawag expanded Metro Cebu. So, isa sa mga criteria sa pag natin ng evaluate ng minimum wage is also the investment side, na
we would encourage investments doon sa mga lugar na hindi konti lang ang mga establishment. Ng Class B. No? Class B will be the other cities, all other cities not covered under Class A. Sali na yun sa Negros, yung Bais, Payawan, dito Bacanlaon, Gihulngan, Tanhay, and dito sa Cebu na Class B, yung Bugo and Toledo cities. Sa naman sa Bohol, yung Tagbilaran. So ito sila lahat Class B. Ang minimum ngayon sa non-agriculture is 430. Kasali na yung 33 peso increase. Sa Class A, 468. Kasali na yung 33 peso increase. That's the new minimum wage rate. For Class C, yung other municipalities not covered under Class A, Class B, walang masyadong mga establishments dito. Of course, the karamihan mga micro-establishments. So ito yung mga rates nila. The latest would now be 420 sa non-agriculture. Then there's another structure for the same Class A and B and C now for agriculture and also those establishments employing less than 10 workers. Non-agriculture pero less than 10 workers. So makaba ito ng 468 yung sa Class A, dito sa agri at saka sa less than 10 is 458. Then sa Class B is 425, no? Lesser by 5 pesos sa non-agri. Then sa C is 415, again lesser by 5 pesos. So the thing is, yung mas marami ang mga establishments of dito sa Class A. And we're encouraging investments, of course, sa mga countryside. Sana na we did. There are some places even that we're asking kung po pwede dahil lumalaki na rin yung area nila, income sa area nila for reclassification. So again, we evaluated it during our deliberation, but then it's still for further evaluation. Siguro within or by next year, we can be more complete in our data gathering. So yun po. Ayun, maganda yung natutunan ko ngayon kay RD Lilia na kaya pala medyo mababa yung doon sa ating mga klase. Hindi naman nagkakalayo, pero medyo mababa dahil gusto natin na mag-invest yung ating mga establishments doon sa mga areas na yun. Kasi sila yung maraming MSMEs doon sa Class C ng municipality. Ayan, RD, magkakaroon po ba ng tranches o installment yung pagpapatupad po natin itong aumento? Kasi before po meron tayong aumento na 50%, nag-start po ng June, tapos the rest ay sa January na ganyan. Ganon din po ba yung mangyayari dito? Or isang bigayan na lang po ba ito sa nakatakdang gawin para po dito? Yes, isang bigayan lang po. Hindi masyadong mahilig sa Region 7 ng mga branches. So, isang bigayan lang po na 30. Yan. So, isang bigayan ng 33 pesos kapag epektibo na. That's October 1. Apo. So, effective October 1, matatanggap na ng mga minimum wage earners natin dyan sa Central Visayas yung 33 pesos. Plus 33 pesos. RD, gaano naman po ba karaming minimum wage earners dyan ang meron sa Region 7 at yung makikinabang dito mula sa wage hike natin? We have around 336,000 workers, minimum wage earners, the benefit sa increase po natin na 33 pesos. So, yun po sila automatically, no? There's 33 peso entitlement effective October 1. May data din po ba tayo, RD, doon po sa mga maaapektuhan din po ng mga full-time wage
and salary workers po dito sa aumento sa sahod. Ito po yung mga mas mataas ng konti ang ina-earn sa ating mga minimum wage earners. Tama po? Yes. Yeah. Although it's not mandated sa sa minimum, but there's a natural effect, no, na patakaroon din ng momento. Siguro we're expecting indirectly affected by the wage order due to correction of wage distortion. Yes. 400,000 workers will be affected. May isang, for example, 435 lang ang minimum natin. Ngayon, is to increase 468. But she was already giving, i-take ko ito, she was nag-consulta kasi, I'm already giving 450 pesos. Kahit 435 lang noon, 450 yung binigay ko. Pwede bang hindi na lang ako mag-uminto? So, sabi ko natin is, hindi man ito across the board ang wage increase, kailangan na mag-uminto siya ng to reach that 468. So, kung 450, 18 pesos na lang ang i-increase niya. However, baka may wage distortion na magresulta dahil supervisor, yun ang sweldo niya. So, subject to negotiation, we have naman po mga formula to correct distortion. So we will be assisting in the wage board on the companies that would want to be assisted and guided on how much they are to pay to correct the distortions po. So pwedeng lumapit dun sa ating regional na wage board para magpa-help yung mga ating mga namumuhunan ng mga establishments na gustong ipaayos yung kung paano yung rates na ng yung mga after itong umen. RD, since nabanggit niyo po kanina na nagkaroon ng deliberasyon, ng diskusyon patungkol dito sa pagtatakda ng aumento sa sahod, pwede pong paki-discuss po sa amin yung proseso na pinagdaanan po na bago natin narating itong pagtatakda sa aumento sa sahod. Yeah. We receive petitions, no? Yung proseso po na sa wage increase or wage review is 60 days before the anniversary. May say the new minimum wage is to take effect October 1, 2023. So 60 days before October 1, 2024, we will now accept petitions to be filed for wage increase or motoproprio at the instance of the board. We may review if there is a need to increase or maintain the status quo of the wage order. So after that, we will publish and post the notice of public hearing 15 days before the initial public hearing. Ngayon po, we did about 5 public hearings, one in Negros, one in Bohol, and then 3 in Cebu, one in Cebu City, 2 in Cebu, outside Cebu City. So all in all 3 po sa Cebu, yung public hearings that we conducted. After which, we deliberate the result 30 days from the last public hearing. The latest deliberations that we made, there were about 3. Tatlo po siya. In fact, kahit umuulan, kahit grabe na yung hangin, halos na bumanggi, hindi natin tinapos yung deliberation namin hanggat unanimously, no, approved, nagkasunduan na yung both labor, management. Grabe yung passion, grabe yung passion sa mga companies. Sabi na mga management representative, even 1 peso would matter a lot. And not just to big companies, but most especially the small companies. Kaya may suggestions kasi na kung pwede
ewan ko saktong Tagalog ba ito, hindi kwaki, no? Yung 30, yung mga peso-peso, parang wala nang sukli, 5, it should be in 5, 10 peso denomination. But kaya naging 33 kasi sabi, kahit 1 peso, ano na yan, means a lot to companies, it's already a sacrifice. After the deliberation, we submitted. We have our wage order reviewed by NWPC. Yeah. So September 5, NWPC approved our wage order. Then we published it to take effect 15 days from publication. So we published the wage order September 15. So 15 days, after 15 days, that would be October 1, yun na ang effectivity. Then, kaya yun, yesterday po, nag-ano tayo ng press conference dito sa lahat-lahat ng TV radio stations, no, to prepare both manggagawa at saka yung management, no, sa implementation, and also for those that would want to ask for exemptions po. Itin lang natin no, RD Lilia and Ma'am Carla yung proseso na pinagdadaanan sa pagtatakda ng minimum wage. So una, magtatanggap ng wage hike petition. Yeah. Pangalawa, publication ng notice of public hearing. Yes. Then magkakaroon na ng public hearing, then deliberation, then after deliberation, pag nakuha na yung mga inputs ng mga stakeholders natin, isasubmit na yan for review and approval ng NWPC. And once ma-approve ng NWPC, ipapublish na yung approved wage order. Yes, tama. At maganda rin na gusto ko lang din bigyang diin, no, yung sinabi ni RD Lilia kanina na unanimous yung decision ng ating board dyan sa Central Visayas. Very important yon kasi ibig sabihin, nag-agree sila doon sa 33 pesos na makaka-help doon sa ating mga workers at syempre hindi naman masyadong aaray yung ating mga namumuhunan dyan sa Central Visayas. Yes, totoo po, Ma'am Carla. Yes. RD, nabanggit nyo kanina po yung paghihingi ng exemption ng ating mga establishments. Ayan. Paano po ba sino po ba yung mga maaaring humingi ng exemptions? Pasok po ba dito yung ating mga micro, small, and medium enterprises na maaaring hindi kayanin yung pagpapatupad po nitong 33 pesos na aumento at dahil nga po sabi ninyo kanina ay kahit piso, very important po no dun sa ating mga private companies. Ayan. At kung papayagan po sila, pwede nyo po bang i-share kung ano po itong mga requirements na dapat nilang ihanda at i-submit? Yes. Yes, Ma'am Carla. Although kanina, nabanggit natin ng lesser by 10 pesos sa Class A ang retail service, non-agricultural companies with less than 10 workers. But retail service establishments regularly employing not more than 10 workers may file exemption. Also, second would be those adversely affected by natural calamities or human-induced disasters. Wala na yung pandemic last year. Pandemic was one of the grounds for filing exemption. So, nalifted na yun. So, dalawa na lang ang grounds natin for exemption. So, dapat po ma-file nila within 75 days from publication. Meaning from September 16 to November 29, tumatanggap po kami ng request for exemption. However, kailangan po nila na magpaalam sa mga manggagawa nila that they are filing the exemption, and they would be willing to pay 1% retroactive to the effectivity of the wage order should their application be denied. Willing sila na magbayad po ng 1% per month sa dapat na implement na order po. So, yun po. But when you say regularly employing less than 10 workers, we would mean
for at least 6 months. No, in a calendar year, employing less than 10. So, yun po. Parang pwede silang mag-file mula September 16 hanggang November 29. Pag tapos na sa cut-off RD, kailangan na nila, by default, kailangan na nila magbigay ng 468 po. Yes. Para dun sa non-agricultural, sa Class A municipal. Yes. And isa pala sa requirement din po na kailangan na previous minimum wage compliant po sila. So nakapagbigay. Pero isa din na gusto nating i-DNRD, yung exemption po ay for 1 year lang po. Tama po ba? Yes po. 1 year. So after 1 year, kailangan na nilang magbayad ng wage na yung tamang minimum wage. So dapat guided yung ating mga employers patungkol dyan. Yes. RD, dahil po meron na ngang aumento para sa ating minimum wage earners, meron po bang aasahan naman yung ating mga kasambahay dyan sa Central Visayas na magkakaroon din ng aumento sa kanilang hanay? Yes. Although there was a petition po meron for 1,000 peso increase sa kasambahay. When we did the public hearing, none of the kasambahay appeared. So, walang representative. Walang representative, although the petitioners were promised us in 2 public hearings that they'll be bringing along the kasambahay themselves, pero wala kasing nag-attend. So, we felt the need to really hear from them. Kaya hindi po muna natin na-issue ang wage increase for the kasambahay. Meantime, we have a project, mayroon po tayong project with the SSS na we go profiling barangay level sa kung sino-sino yung mga kasambahay na nandoon para marehistro po doon sa LGUs. Yeah. We also, as you know, mayroon tayong TUPAD, no? Tulong sa buhayan for disadvantaged workers, workers. So, isa doon sa proyekto na we request also from the LGUs that they would be profiling the kasambahay, no? Para mayroon tayong database sa kasambahay. The SSS will be facilitating, no, their registration, no, para naman po meron silang pension man lang, no. I have my for 17 years noon, so yung minimum wage sa kasambahay 4,000 yung sweldo niya. Pag retire niya after 17 years amin, mayroon na siyang 2,000 until now na pension po. Nandoon na siya sa bukid, may mga manok siya, may mga pwedeng pang livelihood po so yung 2,000 is naman nakakatulong din. So, malaking bagay na din yun. Oo, malaking bagay na rin yun. Kung wala ka ng work, di ba? Tapos kung retirado ka na sa pagiging kasambahay, ganyan. Oo, itong mga kasambahay pala natin ay nakakalungkot naman na hindi naging present doon sa hearing. No? Pero patuloy naman yung pagsuporta ng DOLE sa kanila, katulad nga dun sa sinabi ni RD na meron tayong TUPAD, meron tayong profiling na ginagawa. Profiling with the SSS. Yes po. So yun, yun, once we have a number of representative from them, siguro naman maka-come up tayo ng amount na very relevant to them. So, abangan lang ng ating mga kasambahay dyan sa Central Visayas. Very important yung representation talaga dito sa ating pagsaset ng wage. At saka, Ma'am Carla, we awarded data sa SENA, 4 lang po na kasambahay ang nagreklamo. Yung reklamo is on SSS talaga ang pag-ibig. Yun talaga ang kanilang issue. Social security benefits nila. Yan ang hine-herald talaga natin dito sa DOLE, ang social protection para sa ating mga kamanggagawa. Ayan. RD, kung meron pa pong mga katanungan yung ating pong mga kamanggagawa at employer patungkol po doon sa aumento sa sahod o di kaya po sa mga iba pang programang hatid ng DOLE Central Visayas, paano at saan po
po nila, kayo ba maaaring matawagan or mapuntahan po? Yes po. Meron tayong email, no? And then, address natin is ro7@dole.gov.ph. Our telephone number 032-266-2792. Makikita po yan sa Facebook page natin sa Dole Region 7. Kung mag-open ko ng Facebook, i-search nyo lang Dole Region 7, nandun yung contact numbers natin. Our website natin is ro7.dole.gov.ph. So, makatawag po kayo sa amin at any time. Then, mayroon din po kami po live na Facebook every Friday. So, maka-ano sila doon. Maka-interact sila live. Pwede pa lang magtanong, no? Ang ating mga kamanggagawa dyan sa Central Visayas. Dyan sa live yan. Ulitin lang natin yung binanggit ni RD Lilia. No? Ang email address ng Region 7 is ro7@dole.gov.ph at ang kanilang contact number 032-266-2792. Kung may mga katanungan po kayo o reklamo o may nais i-report na i-reklamo, sumangguni lamang po kayo sa Dole Central Visayas. RD, at this point po, ibinibigay na po namin ang pagkakataon na magbigay po kayo ng mensahe sa ating mga kamanggagawa at syempre sa mga namumuhunan na ating isinaalang-alang sa pagtatakda ng aumento sa sahod dyan sa inyong rehiyon sa Central Visayas. Go ahead, RD. Yes. First of all, nagpapasalamat po kami, Sir Tim and Ma'am Carla, na binigyan kami ng opportunity, no, na ipaalam sa lahat ng manggagawa, sa lahat ng mga namamahala na October 1, meron na tayong 33 peso increase or 468 pesos na Class A, ang minimum wage natin. The 33 pesos may not be a solution. Wala talagang solution, no? Kung magkano yung dapat ibayad o matanggap, ibayad by management o matanggap sa workers. But itong pagkakaisa namin sa labor, management, and government, nagkaisa kami dahil we saw the amount of 33 pesos as a sacrifice, no? Sacrifice for the upliftment of the economy of the Philippines. No? Not just 33 pesos is the highest by far, Ma'am Carla and Sir Tim. I've been in Department of Labor for 38 years. Wala kayong wage board noon. But this 33 pesos, hindi naman siya ito matakas, pero this is the highest so far in Region 7. Kaya na talaga kami sa both labor and management na hindi man ito sakat, no, na makawala ng gutom sa workers. At malaki din ito sa mga companies dahil affected man din sila sa inflation. So, ito kaya talaga it's an amount of sacrifice, sacrifice, but yet it would uplift kahit konti man lang, no, sa both, no, na makaya din sa management at sa workers, kakayanin. So hopefully, no, with our RD, na-mute po ata kayo, RD. Yes. With Sir Tim and Ma'am Carla, with our IPS, na marinig tayo sa labor management and whole of our nation. At saka may feedback din tayo, makarinig din tayo sa kanila. And very thankful talaga kami na patuloy sana itong solution natin dito sa Dole sa AFP Radio. Yes. Ayan. Maraming salamat po, RD. Ayan. Hindi na po namin kayo patatagalin, no? Alam po namin na very busy po kayo dyan sa regional office dahil nga po dito sa aumento sa sahod na ito. Ayan. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ninyo ng oras dito sa amin sa Dole sa AFP Radio. More power po sa inyo dyan sa Dole Central Visayas. Stay safe, RD. Thank you very much. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, sir.
At narinig po ninyo mga kamanggagawa si Dole Central Visayas Regional Director Lilia Estillore. Maaari niyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.ro7.dole.gov.ph para sa iba pang detalye at ng mga programa at serbisyo ng Dole Central Visayas Region. Para naman po sa iba pa ang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang Dole Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming Dole mobile hotline number 0931-066-2573. Lunes hanggang Biyernes yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, kung ayaw nyo nung tumawag sa phone, pwede rin kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ayan. Para din sa atin, nabanggit din kanina ni RD na pwede rin silang tumanggap ng questions sa kanilang official Facebook page. So, hanapin nyo lang yung Dole Region 7 sa Facebook. Para yan sa mga kamanggagawa natin sa Central Visayas. At habang nandyan kayo sa mga pages na yan, mga kamanggagawa, i-like nyo na rin yan. At hanapin na rin ang aming YouTube channel para makapag-subscribe. Para naman lagi kayong updated sa mga balita at programa na hatid ng Dole para sa inyo. Pong episode ng ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service at syempre sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit kayo sa susunod na Martes para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.